Hello. Welcome back sa channel natin, and today itetest natin itong portable smart projector from XGODI. Ang model niya ay Gimbal 5. Itetest natin to, titignan natin if pwede ba natin siya magamit sa ating bubuuing home cinema. Ang presyo nito ay nasa 4,000 plus pesos lang. Tignan natin if yung quality niya ay papasaba sa gagawin nating home cinema. Ang laman nito ay yung projector. May kasama siyang HDMI cable, power cable, at yung remote. Etong projector ay powered by Android 11. Ibig sabihin, pwede tayong mag-download na Android app sa Google Play. 1080p yung native resolution niya, and pwede siyang i-rotate like so. So, kung gusto mo i-project sa ceiling, ayan, pwede. Tapos meron siyang dual band na Wi-Fi 6 at Bluetooth. At isa sa feature niya na maganda ay meron siyang auto keystone correction. Once na i-rotate mo tong screen niya, automatic niyang i-adjust yung screen para tama yung keystone or yung pagkakakwadrado ng display. Yung home cinema natin ay sa basement natin gagawin, at before natin matest itong projector ay gagawa muna tayo ng projector screen. Kung gusto natin malaki yung projector screen, at etong projector daw na to ay kaya niya up to 150 inches na mag-project ng display. So tignan natin kung malinaw pa rin ba kapag 150 inches na yung pinoproject niya ng display. Since budget build yung gagawin natin, bumili lang tayo ng murang cloth or screen sa Lazada. Kailangan lang natin gawa ng frame. At yung frame na gagawin natin ay gawa sa aluminum railings na pang solar, kasi yun lang yung meron tayo. So nagsukat lang ako. Gusto natin up to more than 3 meters yung haba. Idudugtong natin using splicing kit. At para maging kwadrado, gagamitan natin ng corner bracket. And then dinagdagan natin ng additional support. At eto na yung ating frame. And then para ma-mount sa frame yung ating screen, gagamit tayo nitong anong tawag dito, retaining clip or plastic screws. Ito yung ginagamit sa interior ng sasakyan. Magbubutas lang tayo sa frame, and then yung screen natin meron na yung butas. So parang i-screw lang natin siya like so. And then para mas maging maayos yung screen natin, lalagyan ko ng velcro yung mga part na kailangan pang i-stretch at nagsasag para mas maging flat yung screen natin. Ayan, tapos na yung screen natin at matitest na natin yung projector natin. Tignan natin kung madali lang ba siyang gamitin. Yun yun, napaka-portable lang niya. Bali, ang dimension ng screen natin ay 3.3 meters by 1.9 meters. So, malaki-laki po yan. Try na natin gamitin yung ating projector. And dito lang siya sa floor. Kailangan nyo lang isaksak yung power cable niya. Dito. Ayan. And then, saksak nyo sa outlet. 220 volts. At yung power button niya nandito. Long press lang. At, ayun. Ititilt nyo na siya pataas para ma-correct yung display nyo kung gusto nyo igitna. Ayan. Bawasan natin yung ilaw para mas makita natin, masyado kasi maliwanag dito. Ayan, nag-boot na siya. So yung auto keystone correction niya ay ganito nag-work yun. Kapag minove nyo lang to pababa or pataas, automatic niya aayusin yung display. Ayan, para maging kwadrado talaga. So ganun lang siya. Medyo maliit pa lang siya ngayon kasi malapit siya sa screen natin. Kung gusto nating palakihin, kailangan nating i-move backwards yung projector. Now, kapag unang gamit nyo itong projector, i-update nyo muna siya by going to settings, tapos about device, and then online upgrade. Yan, i-click nyo lang yung check for updates at i-check nyo kung merong bagong version. I-update nyo lang muna kasi kung hindi nyo i-upgrade, ay hindi nag-work yung YouTube at yung Netflix. Bawasan pa natin yung ilaw kasi masyado pa rin maraming ilaw dito. Ayan. So, ganyan siya kaliwanag. Pero visible pa rin naman yung display natin kahit super liwanag. Ayan, mas maliwanag na. Before natin i-check yung Netflix at YouTube, check natin kung ano meron dito. May App Store siya. Before natin i-update, ang nakalagay dito ay yung Google Play Store. Pero I guess hindi yun nag-work. Kaya yung in-update nila, nilagyan nila na sarili nilang App Store. Tapos may mga apps dito na I think ito yung mga hindi nag-work kapag sa mismong Google Play Store in-install. Pero pag pumunta ka sa applications, nandito rin naman yung Play Store. So, pwede kang mag-download ng iba pang apps dyan gamit yung Google Play Store. Tapos sa settings, basic lang itong mga to. Alam nyo na yan, mga network settings, pag-connect sa Wi-Fi, Bluetooth, kung magkoconnect kayo ng mga Bluetooth devices like Bluetooth speaker, language. Sa other settings,
factory reset, tsaka yung mga individual settings ng apps. Tapos sa projection settings, meron tayong screen zoom. Alam nyo na yan. I-zoom out, zoom in nyo lang yung screen. Tapos projection mode, rotate front, rotate rear. Ito yung mga settings kung nakadepende kung paano ba yung installation nyo ng projector nyo. Kung pwede nyo ilagay sa ceiling. Tapos yung keystone correction, ito yung sinasabi natin kanina na magandang naka-auto. Pero pwede rin namang i-manual kung gusto nyong i-manual na i-correct yung keystone. Tapos, audio settings, date and time, about device, at yun, dito pwede tayo mag-upgrade. Pwedeng local, siguro sa USB to, if meron kayong copy nung update.zip, at yung online upgrade. Meron tayong file explorer, at yun, sa likod ng ating projector, merong HDMI port, so pwede nyo i-connect yung laptop nyo, yung gaming consoles. Tapos, check natin yung YouTube. So, ngayon napansin ko parang medyo blurry yung mga text natin. Kapag ganun, i-adjust nyo lang yung lens. Ito, iikot nyo lang left to right hanggang sa maging sharp na yung display. Ayan, from YouTube. Malinaw naman. Hindi lang maganda yung camera natin pagdating sa dilim. Kaya hindi ganun ka ganda yung video siguro na makikita nyo. Pero yung quality ng projector naman ay acceptable na para sa akin. Tapos yung audio niya, yung speaker niya ay hindi naman ganun kalakas. Hindi naman sabog pero wala siyang bass. Tapos hindi, yun nga, hindi ganun kalakas. More like cellphone yung tunog niya. Now, i-check naman natin yung Netflix. So, may mga reviews na ang sabi ay hindi daw gumagana. Pero yun nga, kailangan nyo lang i-update yung projector at mag-work na siya. So, ayan, gumagana yung Netflix dito. Pero yung Netflix na version na nakalagay dito ay yung pang mobile version, yung pang cellphone. Magkaiba kasi yung installer ng pang cellphone tsaka pang Android TV. So kapag cellphone, ine-expect nito may touchscreen. So yung remote natin, hindi nag-work dyan. Ang pwedeng gawin kung meron kang mouse. Kasi kapag may mouse, nag-a-act as parang touchscreen yun. Pero buti na lang yung remote natin, meron siyang mouse mode. Ito, below nung pang mute. Pag press nyo yan, makikita nyo, enter siya sa mouse mode, magkakaroon ka na ng cursor. So, pwede mo nang controlin to gamit yung cursor, mamili ka ng movies. Yun lang, mas mabagal mag-browse ng content kasi kung mabagal nga yung mouse. Pero, nag-work siya. Now, ang gusto ko malaman ay kung pwede ba nating i-install yung TV version ng Netflix dito. Kasi madadownload mo yung APK niyan online. Ilagay mo sa USB. May USB port naman sa likod ng projector natin. So, ayan yung USB natin. Pupunta lang tayo sa files. USB. Eto. Ayan. So, install. And then, try natin i-open. Ayun. Ayaw niya. Yeah, this version of Netflix app is not compatible with your device. So, hindi pwede. Now, trinay ko na rin yung ibang version. Talagang ayaw niya. So, uninstall na natin yan. Hindi natin kailangan. So, mobile version yung Netflix niya. Pero at least, meron siyang Netflix. Makakapanood ka pa rin naman. And if meron ka pang mga ibang apps na gustong gamitin, may Play Store naman. Isa sa mga marirecommend ko ay VLC Player kung Windows user ka. Gusto ko to kasi sa Windows, pwede kang mag-share ng folder. Tapos nilalagay ko lang lahat ng mga downloaded na movies doon. At yun, pwede mong i-browse yung local network dito. Lilitaw yung folder na nakashare. And then, ayan, pwede ka na manood ng movies na nakashare sa folder ng Windows computer mo. Itong projector natin ay meron ding Miracast. So, pwede kayo mag-cast ng screen ng cellphone nyo. So, ayun, pwede mong i-mirror yung screen ng phone mo or tablet mo. Ngayon, kung hindi ka naman kontento dun sa mga apps na available dito at yung features na available, like ito Netflix, mobile version lang, pwede mong gawin ay gumamit ka na lang ng secondary na device at ikabit mo dito sa HDMI port ng projector. Like kami, meron din kaming ibang projector at yun nga, ginagamitan ko rin ng ganito. Powered by Android din to. So, ikakabit mo lang siya sa likod ng projector. Tapos sa projector natin, select nyo na yung HDMI. At then, meron na tayo mas maayos na Android na TV. So, yung Netflix natin, mas maayos na rin.
If laptop naman ang gusto mong ikabit, pwede rin. Through HDMI din. So kung gusto mong maglaro, kung gusto mong maging malaki yung screen mo. Kaso ang napansin ko ay yun, kahit HDMI yung input mo, may delay pa rin. So medyo mahirap kapag sa gaming to. Hindi siya designed pang gaming talaga. So next ay itry naman natin palakihin pa yung display natin. So ang gagawin nyo lang, i-atras nyo lang yung projector. Ayan, super laki na. So kapag blurry, kasi inatras nyo, kailangan nyo lang i-tune ulit, i-focus, ayan, hanggang sa maging malinaw na ulit. So ayan, super laki na ng display. So kaya naman ng projector natin ng up to 150 inches yung display. Malinaw pa rin naman, pero I imagine kapag maliwanag, medyo mas magiging malabo na yan. Kasi habang lumalaki yung display natin, mas nadidistribute yung light. So hindi ganun ka-intense yung brightness niya. Pero kapag madilim talaga at controlled nyo yung area na paglalagyan nyo nito, okay na okay siya. So, in case hindi nyo ma-imagine kung gaano kalaki tong screen natin ngayon, eto po. So, malaki talaga. Parang nasa sinehan ka na rin kapag yan ang gamit mo. So, ayan po yung ating XGO-D portable projector natin. So far naman na-impress naman ako dun sa nakita natin. Hindi siya super mahal pero yung brightness niya, yung sharpness ng video ay pwedeng-pwede na. Kahit nung nag 150 inches tayo na size ng display niya ay acceptable pa rin naman. As long as hindi masyadong maliwanag yung lugar na paggagamitan nyo ay okay na okay po siya. Pero nakita nyo rin naman dun sa test natin, kahit na may ilaw dun sa likod natin ay nakikita pa rin naman natin yung display. Yun lang, ang pwedeng maging issue siguro sa iba ay yung Netflix niya na mobile version. I think dahil sa presyo niya na napakamura ay hindi na nila pina-certify sa Netflix. Kasi namimili din yung Netflix kung certified ba yung device. Doon lang pwede ma-install. Yung Netflix version na naka-install siguro doon ay yun yung mga lumang version na wala pang DRM protection. Kaya yung mobile version yun nakalagay. Pero yun na, madali lang naman solusyonan. Gamit lang kayo ng Android box at ikabit nyo lang sa HDMI or yung computer nyo, ikabit nyo dito. Solve na yung problema nyo. Tapos yung iba pang reklamo ng iba ay mahina daw yung speaker. Well, it's a projector. Kung gagamitin nyo naman siya sa pang home cinema, dapat may maganda talaga kayong speaker. So, bili lang kayo ng Bluetooth speaker. Ito, trinay ko rin i-pair sa Bluetooth speaker natin at madali lang naman siyang i-pair. Wala naman ako nakitang delay sa audio ng Bluetooth niya. So, for me, kung gusto nyo mag-setup ng ganun, parang home cinema sa inyo, acceptable naman yung quality niya for its price. Actually, meron tayong projector dito. Ayan o. Yan ay laser projector na talagang short throw. Ito sinasabi nila short throw pero ilang meters pa rin yung kailangan niya before magkaroon ng acceptable na size ng display. Etong isa nating projector. As in, ganyan lang siya kalapit sa wall. Ayan o, ganyan lang siya kalapit sa wall. Kaya-kaya niya i-project ng medyo malaki na display. Pero yung price naman kasi ng projector na yan ay almost 16 to 20 times ng presyo ng projector na to. So dapat lang talaga ay mas maganda yung quality niyan. Pero kung gusto niyo makita yung comparison, i-compare natin yung super mahal na projector versus dito sa super mura na projector, ay leave kayo ng comment below para magawa natin yan. Pero so far, justifiable naman yung quality na ito for its price. Pag may katanungan pa po kayo sa projector na to, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!